Ngayong umaga sa Pinoy MD, isang lalaki bumagsak mula sa ikalawang palapag ng ginagawang bahay. Ang mga dapat gawin sa ganitong insidente, alamin. Maling posisyon ng pagbubuhat ng mabigat, may dala nga bang peligro? Madalas na paglilinis ng tenga, posible nga bang magdala ng problema? At ang mga punda at kubrekama, gaano nga ba kadalas dapat palitan? Usaping pangkalusugan muli ang ating tatalakay ngayong umaga. Pero bago ang lahat ng yan, makakasama po muna natin ang ating resident internist at wellness expert na si Doc Oyi para sagutin ang mga ipinadala niyo pong mga health-related questions. Kaya abangan yan sa pagbabalik ng Pinoy MD. Welcome back sa Pinoy MD, mga kapuso. Ngayong pong umaga, makakasama nga po natin ang ating resident internist at wellness expert na si Doc Oyi para sagutin ang inyong mga Facebook questions. Kaya i-good morning na natin siya. Good morning, Doc! Good morning, Connie, at good morning po sa ating mga kapuso na nakatutok sa ating ngayong umaga. Doc, unang tanong, eto ha, nasa 295 daw ang kanyang blood sugar at hirap daw siyang kontrolin ang pag-inom ng soft drinks. Ano raw kaya ang pwede niyang gawin? Tanong po yan ni Sirk Abad. Alam mo kasi yung paboritong inumin, meron niyang isang substance, no, yung tinatawag nating high fructose corn syrup na talagang proven para ito ay maka-elicit ng cravings para sa dito, no. So kaya talagang hindi mo mapigilan, no. So maaari ka maghanap ng mga substitute, no, para dito. Unang-una na diyan, pwede mong simulan ang pag-inom ng instead yung talagang regular na beverages, ang iinumin mo yung tinatawag nating soda water, no. So ito ay wala talagang asukal, kung hindi parang oxidized na water lamang ito. Or pwede mong gawin kung talagang, lalo na kung ginagawa mong pantawid uhaw ang soft drinks, no, ay pwede kang uminom ng malamig talaga na tinatawag nating infused water, kung saan ang ordinaryong tubig ay pwede mong lagyan ng prutas o tulad ng lemon, no. So tapos maraming yelo, magkakaroon din ng same effect na makakatawid din ito ng pagkauhaw na nararamdaman mo. So these are some of the options na pwede mong gamitin para maitawid mo ang sarili mo at ma-overcome mo yung addiction mo dito sa soft drinks. Eto naman, Doc, pwede raw ba sa diabetic ang intermittent fasting? Mula naman po yan kay Ato Dagsaan. Ato, alam mo, pwede, ngunit aking babala na, no, kailangan mo talagang ikonsulta ito sa iyong endocrinologist or dun sa doktor mo or sa family doctor mo bago mo, kung talagang gusto mong subukan ang maraming benepisyong makukuha mo with fasting, no. So talagang lalong-lalo na kung ikaw ay maraming maintenance na gamot na iniinom, hindi ka basta-basta pwedeng mag-undergo ng fasting kung walang supervision ng doktor mo, no. So at hindi lang naman fasting, kung hindi mo pa naman nasisimulang baguhin ang kalidad ng iyong nutrisyon, huwag ka munang mag-ambisyon ng fasting kasi ang fasting ay hindi uubra sa mga taong kulang na nga ang sustansya ng kanilang katawan, no. So ang papapayo ko sa iyo, kumonsulta ka sa doktor at i-discuss mo itong option na to at yung timing at preparasyon bago ka mag-undergo ng fasting as part of your health regimen, dapat ikaw ay guided ng isang doktor. Thank you so very much, Doc Oyi. Pero babalikan ka namin ha mamaya para sagutin pa ang ilang mga katanungan. Kaya naman, tutok lang kayo. Baka question nyo na ang sasagutin niya. Dan lang ho kayo, Pinoy MD will be back. And we're back dito pa rin po sa Pinoy MD. Kasama pa rin natin ang ating resident internist at wellness expert na si Doc Oyi para sagutin ang inyong mga Facebook questions. Kaya heto na ang ating next question, Doc. Nasa 356 daw ang resulta ng kanyang uric acid at na-diagnose daw siyang may hyperacidity. Ano raw ba ang hyperacidity at delikado raw ba ang pagtaas ng kanyang uric acid? Ang question na yan mula naman kay Maris Dampan Patulili. Actually, yung uric acid natin sa dugo, 1/3 lang yan ang nagmumula sa ating pagkain, tulad ng pagkain natin ng mga high purine foods, di ba? Karamihan sa uric acid natin sa dugo, actually, ito ay refleksyon ng cell damage or cell turnover, no? So,
Kaya 2/3 niyan ay nagmumula talaga as basura galing sa loob ng ating katawan. Kasi pag maagang namamatay ang ating cell, no, yung lahat ng laman nito tulad ng RNA and DNA natin, ito yung nako-convert into pyrimidines at yung pyrimidines naman i-convert yan into uric acid. Kasi para mailabas nga yung basura ng mga namatay na cells. Kaya kung umiiwas ka na sa pagkain ng mga matataas na high purine foods and yet ang uric acid mo ay mataas pa rin, itignan natin kung anong dahilan bakit maagang namamatay ang cells ng iyong katawan. Kasi pag ito'y nagpatuloy, ang uric acid actually ay isa sa pinakaunang babala na magdudulot ng problema sa iba't ibang parte ng iyong katawan tulad ng sa atay, sa bato at even sa ating puso, no? Kasi itong uric acid, isa ito sa sisira noong kalusugan ng ating blood vessel, no? At pag nasira ang ating blood vessels, tulad ng sabi ko, maraming karamdaman ang maaaring idulot nito sa iyo. And last but not the least, ano raw ba ang sintomas ng celiac disease? At bawal daw ba talagang kumain ng mga gluten food? Mula naman yan kay Len Senora. Well, yung celiac or celiac sprue or what we call gluten enteropathy, no? So, gluten sensitive enteropathy, no? So, lalo na bawal talaga lalong-lalo na kung may genetic mutation na present sa iyo that makes it difficult o nahihirapan ng sistema ng iyong katawan na ma-metabolize ang gluten. Ang gluten, kailangan natin itong i-break down, no? So, pero kung ikaw ay merong problema na talagang meron kang gluten sensitivity or gluten intolerance because of your genetic makeup, every time nakakain ka ng gluten-rich foods, ito ay magdudulot sa sistema ng iyong katawan ng tinatawag nating inflammation response. Kung talagang kumpirmado na ikaw ay gluten sensitive or gluten intolerant, dapat mo talaga itong iwasan. Ang common na sintomas ng celiac disease unang-una ay ang pagkakaroon ng madalas na pananakit ng tiyan, lalo na kung kakain ka nga ng mga bawal na pagkain. At ito rin ay magdudulot ng irritable bowel syndrome o makikita natin na talagang halos frequent ang iyong pagdumi na malalambot na dumi, lalong-lalo na kung kakainin mo yung lahat ng bawal na pagkain sa isang nagsasuffer sa celiac disease. Thank you so very much, Doc Oy, sa pagsagot ng ating mga katanungan mula sa ating mga minamahal na kapuso. Kaya naman patuloy lang po kayo magpadala ng inyong question sa aming Facebook page. Samantala, magbabalik pa rin ang Pinoy MD. Sa kuha ng CCTV na ito, pasado alas 11 ng umaga noong July 16, nabigla ang mga taong dumaraan nang biglang bumagsak ang isang lalaki mula sa itaas. Ang ulo ng lalaki tumama sa konkretong kalsada. Pero ilang segundo lang, tumayo ang lalaki na parang walang nangyari. Ano ang dapat gawin sa ganitong aksidente? At kamusta na ang lalaki sa video? Abangan ang mga detalye mamaya. Hindi ka ba makatulog sa gabi? At laging hindi mapakali? Dahil sa ikaw ay nangangati? Naku, kailan mo ba kasi huling nilabhan yung unan, kumot at bedsheet mo? Alam mo bang milong-milong germs ang maaaring nariyan? Curious ba kayo kung gaano karaming dumi mayroon ang mga punda at bedsheets na hindi pinalitan sa loob ng isang linggo? Malalaman natin yan sa pagsusuri ng isang microbiologist. Abangan ang resulta mamaya. Mga kapuso, anong parte ng iyong bahay ang lagi niyong nililinis? Kitchen. Ando doon lahat ang mga pagkain. Kumisan doon din ako makain. Sa banyo po, pag malinis po yung banyo natin, malinis po yung taong nakatira. Sala. Ang sala, tanggapan ng bisita natin. Kung pagiging OC sa kalinisan ng usapan, aba, relate si Mami Melanie dyan. Ayoko lang talaga ng makalat. Na-stress ako kapag makalat tignan.
Ayoko rin na malikabok kasi natitrigger yung pag-aaching. Tapos nangangati din yung mata ko pala pag malikabok. Natitrigger din daw ang asma ng 7 taong gulang na anak niyang si Samantha kapag maalikabok. Kaya naman, kahit 7 buwang buntis, kinakarir daw niya ang paglilinis. Pagising ko ng umaga, yan, walis, tapos nagpupunas-punas, ganun. Mas doble ngayon ang paglilinis ko para at least maiwasan ko yung allergy. Punas dito, punas doon. Ang kanyang kurtina, hindi po pwedeng maalikabukan. At syempre, hindi papayag si Mami Melanie na ang kanyang paboritong lugar sa bahay dapuan ng alikabok. Sa kwarto namin, kailangan lagi malinis, maliwalas tignan. At ang punda ng mga unan at mga kubrekama, linggo-linggo raw kung kanyang palitan. Siyempre, pag nalawayan o natagusan, ganyan, matik na papalitan ko yan. Tama ka riyan, Mami Melanie. Ayon kasi sa eksperto, bukod daw sa banyo at mga lababo, ang isa sa pinakakinakapitan ng dumi, walang iba kundi ang ating mga kama. Ayon sa pag-aaral ng isang certified sleep coach sa Amerika, milyong-milyong bakterya ang kumakapit sa ating mga kama. Sinong mag-aakala na ang pundang ginamit lang sa isang linggo ay may bakteryang aabot sa 3 milyon? Mas maduming pangaraw ito kaysa sa ating mga banyo. Habang ang isang linggong bedsheet kayang makaipon ng 5 milyong bakterya. Mas madumi pa kaysa sa ating mga doorknob. Paano nga ba nagkakaroon ng dumi ang ating mga kama? Sa mga higaan natin, kadalasan nagkakaroon tayo ng mga mikrobyo dahil na rin sa contribution ng mga tao na humihiga dito. For example, kagaya ng kumakain tayo sa kama natin, pwede tayong mag-deposit ng laway, ng pawis natin, at natural din na nagsished off tayo ng mga dead skin cells. O, hindi ka pa rin ba kumbinsido? Ipapakita sa atin ngayon ni June Barnes, isang microbiologist, kung gaano karaming dumi ang mayroon ang mga punda at bedsheet na hindi pinalitan sa loob ng isang linggo. Surface ATP testing gamit ang Luminometer ang prosesong gagawin ni Sir June. Meron tayong Synab na unan, ito ay 1 week nang nagamit. Base sa nakuha nating resulta, lumabas na mataas yung reading ng RLU or Relative Light Units. Gaano karami kaya ang nakitang dumi sa mga tines na punda at kubrekama? Abangan mamaya! Samantala, tuwing kailan nga ba nagpapalit ng kanilang punda at bedsheet ang ating mga kapuso? 2 times a week. May baby kami, kailangan magpalit ka agad. Weekly, nagpapalit ng pundat, bedsheet ng asawa ko. Sensitive po yung skin ko. 3 araw lang po or minsan 2 araw lang pinapalitan ko. Ilang araw o linggo lang ba dapat gamitin ang mga ito ayon sa eksperto? Wala naman talagang sinet na guidelines pagdating sa kung gaano kadalas palitan yung mga punda or kobrekama na ginagamit natin. May mga articles na nagsasabi na mainam na palitan yung mga kobrekama ng once a week. Pagdating sa mga punda, mas madalas dapat itong pinapalitan. May mga nagmumungkahi na palitan ito every 2 to 3 days. Pero hindi lang ito dahil sa pagiging metikuloso ha. Pwede raw kasing makakuha ng sakit dahil lamang sa maduming kama. Yung mga dead skin cells na iniwan natin ay pwedeng kainin ng mga dust mites at sila ay mag-proliferate sa ating mga kama. Ito ay malaking problema kasi itong mga dust mites na ito ay napatunayan na posibleng mag-trigger ng asthma attacks or ng allergic reactions. Balikan natin ang resulta ng ginawang test ng microbiologist na si Sir June. Base sa nakuha nating resulta, lumabas na mataas yung reading ng RLU or Relative Light Unit. Ito ay umabot ng higit sa 6,000 RLU. Itong bedsheet na ito ay nagamit na rin for 1 week. Ang RLU level na nakuha natin ay 663 lamang. Kadalasan ng standard na sinusunod natin pagdating sa mga luminometers kagaya ng ginamit natin ngayon ay mga 150 hanggang 300. Kung ito ay kukumpara natin dun sa mga nakuha nating RLU readings, napakalaki ng indikasyon na mataas yung level ng dumi, yung nakuha natin sa ating kobrekama, dito sa ating unan. Kaya ang payo niya, Yung mga simpleng pagpapahangin lang, dun sa mga
punda or una natin at saka sa cobre kama or pagpapaaraw para lang matuyo yung mga moisture na naiiwan natin, lalong-lalo na kung nagpapawis tayo habang natutulog. Ugaliin ding magpalit ng damit bago humiga sa ating mga kama. Kung di mapakali at nangangati sa pagtulog, baka naman oras na para labhan ang punda at bedsheet mo. Para mahimbing ang tulog at panatag ang iyong loob. Sa CCTV footage na ito, abalang nag-aayos ng paninda ang online seller na si Yezalyn. Maya-maya pa, umupo siya saka bumwelong bubuhatin agabundok na bulto ng mga damit. Pero, Sabi ko siya 10/10. As in, sobrang sakit niya talaga. ano ang nangyari kay Yezalyn? Abangan ang mga detalye mamaya. Online selling ang kabuhayan ng mag-live-in partner na sina Yezalyn at Mark. Hands-on ang dalawa pagdating sa kanilang small clothing business. New arrival po tayo ng ating follower. May kanya-kanya rin silang toka para mapadali ang trabaho. Si Yezalyn ang taga-benta online, habang si Mark in charge sa inventory ng kanilang ibinibentang damit. Isang araw, nakuhanan ng CCTV ang aksidenteng nangyari kay Yezalyn. Kakatapos lang namin mag-live. Tapos may dumating kaming stocks. Yung partner ko, nag-inventory siya sa loob ng live selling area namin. Ako naman dito is naglilinis. Habang naglilinis ako, gusto ko dalhin yung mga na-live or na-mine na ng mga customer namin sa isang place kung saan kinabukasan pwede na siya matupi. Bubuhati na sana niya ang mga damit ng biglang Pagkabuhat ko, first attempt ko, hindi ko na kaya. Pagka second buhat ko, dun na siya, parang nahiwala yung lower part ko dun sa bandang taas ko. Dun siya sobrang sumakit. napaupo at mangiyak-ngiyak na si Yezalyn sa sobrang sakit ng kanyang likod. Sa pain siguro, masasabi ko siya 10/10. As in, sobrang sakit niya talaga na parang feeling mo hindi ka na makatayo. Parang akala ko may pumutok or parang nabali na bone sa likod ko. Dito na siya humingi ng tulong kay Mark. Una po, akala ko po nagbibiro lang po siya. Yung unang reaction ko po, hindi pa po convinced na masakit talaga eh. Hanggang sa nakita ko po yung mukha niya, parang namimilipit na po. Doon na po ako na-alarma na buhatin po siya. Nilagyan ni Mark ng hot compress ang likod ni Yezalyn. Nangyari yun alauna, so wala kayong mahinga ng tulong. Tulog na mga kapitbahay, so kami-kami lang. Ganun lang yung nangyari sa amin, na tiniis ko lang. Gumaan naman daw ang pakiramdam ni Yezalyn pagkatapos magpahilot ng likod. Pero makalipas lamang ang 3 araw, bumalik ang sakit sa likod ni Yezalyn. After ko mag-live selling siguro ng mga 2 hours, nag-squat lang ako. Pagkatayo ko, kung ano yung pain na naramdaman ko nung first, ganun ulit siya. That time, ako na lang mag-isa kasi yung partner ko wala. Dahil bumalik nga ang sakit ng likod, minabuti ni Yezalyn na magpakonsulta na sa isang espesyalista. Pa-check up na kami sa ortho namin. 2 x-ray yung ginawa. Dito ko sa pelvic, tsaka yung sa may likod. Ang magandang balita, Walang crack ng bones. Parang may naipit lang daw talaga na ugat na siya yung nagkukos ng pain sa likod ko. Naresetahan ako ng pain reliever. Tsaka isa pa yung para sa nerves, tsaka isang topical na cream na para din sa pain na ipapahid sa likod ko 3 times a day. ayon sa isang orthopedic and spine surgeon na si Doc Miguel Lumawig, tinatawag na annular o disc tear ang nangyari kay Yezalyn. Ito yung isang spinal condition kung saan nagkakaroon ng punit sa disc annulus ng ating spine.
Kadalasan, yung ganong pananakit, malimit namin makita yon sa emergency room. Ang kadalasan yon pinagmumulan, punit sa disc o yung shock absorber ng likod natin. Nakukuha yan sa biglaang yuko, biglaang pihit ng likod, at pagbubuhat ng mabigat. No? Definitely, masakit talaga siya pag nangyari. Ang tawag namin dito, functional unit ng spine. No? So ito yung dalawang buto na sa pagitan niya may disc na yan ang shock absorber na binabanggit natin kanina. Yan, kapag yumuyuko tayo at pumipihit ang likod, gumagalaw siya. No? Ngayon, sa mga pagkakataon na sobrang pihit, sobrang baluktot ng likod, minsan napupunit siya. Maaaring lumuwa yung laman. No? Pag lumuwa yung laman, nandito yung ugat natin. Pag umipit sa ugat yon, pwedeng pagmulan ng hindi lang ng pananakit ng likod, kundi ng pananakit, pati ng binti. Ayon kay Doc Miguel, sa kaso ni Yezelyn, kusa naman daw mawawala ang sakit kapag may sapat na pahinga ang likod. Sa loob ng 3-4 na araw, kusang nag-i-improve. May pag-iingat pa rin kailangan gawin, at least sa loob ng 2 linggo, para hindi siya maulit. Ibig sabihin nun, yung pagyuyuko, pagpipihit ng likod, at pagbubuhat ng mabigat, medyo kailangan pang alalay o iiwasan muna. Siguro maganda lang magpatingin sa espesyalista. Ang mga ganitong sintomas kung hindi maagapan, pwedeng maging sanhi ng herniated o slip disc. Ito ang kondisyon kung saan napupunit o nawawala sa tamang pwesto ang disc sa ating gulugod. Kaya, para maiwasang lumala, huwag ipagwalang bahala. Teka Doc Miguel, may home remedy ba para sa ganitong mga klase ng aksidente? Yung paghilot o yung pagmasahe ng mabigat, hindi natin ire-rekomenda sa ganong pagkakataon kasi minsan lalong sumasama o lalong sumasakit yung likod. Yung pahid naman ng oil, wala naman tayong problema kung gusto nilang magsubok ng magpahid ng langis, magpahid ng kahit yung mga gamot na pampaimpis ng maga, no? Pwede naman, kaso may risk rin sa, of course, yung pangangati, yung pamumula ng balat. Yung hot compress, it's very soothing, ibig sabihin nakakatulong sa pananakit. Maaari namang gawin yon. Sa unang parte ng pananakit, magandang lagyan ng yelo muna, cold compress muna. Siguro pagkaraan ng 24 hanggang 48 hours, pwedeng gumamit na ng warm compress. Pero ayon kay Doc Miguel, prevention is still better than cure. May iwasan daw ang ganitong problema kung tama ang ating postura. So ang tamang pagbubuhat, kailangan ibaluktot yung tuhod at wag masyadong ibaluktot yung likod pag magbubuhat. Pagka kinukuha yung gamit, diretso pa rin yung likod, no? Squat talaga. So ibabaluktot ito. Ayan! Ganyan ang tamang pagbubuhat, no? Samantala, back to live selling na ulit ngayon si Yezelyn. Lesson learned na raw sa kanya ang not once but twice na aksidenteng nangyari sa kanya. Dapat meron kang time para sa sarili mo to exercise, proper na pagbuhat, dapat alam natin yun. Natutunan ko, maging easy lang sa buhay, hindi lang work ng work. Dapat pagpahinga na, pahinga muna yung katawan mo, pahinga na lahat. Mga kapuso, huwag magmine ng magmine sa mabibigat na trabaho. Para hindi ma-sold out ang ating lakas, hinay-hinay sa pagbubuhat ng mabigat at tandaan, tamang postura lang dapat. Satisfying ika nga sa tuwing naglilinis tayo ng ating tenga. Nakakakiliti at talaga namang nakakakilig. Pero teka, hindi dapat tayo magbingi-bingihan sa health concern tungkol sa paglilinis ng ating mga tenga. Alam nyo ba na ang palagi ang paglilinis nito ay posibleng mauwi sa medical emergency? Katulad ng nangyari sa 6 na taong gulang na batang ito, ang kanyang earwax o tutuli kasi namuo. Kaya naman, kinailangan itong tanggalin sa pamamagitan ng tinatawag na ear irrigation. Na. Yak! Kadiri anak! Di ba? Very good. Huwag kang malikot anak. Andito si mami. Di ba? Very good. Sinisigurado ni Mami Clarissa na malinis ang pangangatawan ng kanyang 6 na taong gulang na anak na si Aya.
Pati nga raw paglilinis ng tenga ng bata, inaaraw-araw niya gamit ang mga cotton swab. Parang naging routine na rin sa buhay ko yung paglilinis ng tenga. Parang ang sarap sa feeling, satisfying, kumbaga, pag nakakapaglinis ng tenga. Pero laking pagtataka niya nang minsang mapansin na tila humina ang pandinig ni Aya. Pag tinawag ko namin yung anak ko, hindi siya agad nagre-response. Tapos minsan may dinadaing siya eh. Hindi na masakit. Hindi naman daw siya masakit. Yung nga lang, parang may something daw. Sabi, Mami, may something sa ear ko. Ikinagulat niya sa kanyang nakita nang silipin niya ang tenga ni Aya. Isang namuong earwax o tutuli. May time po na nung nasilip namin, parang may bato sa tenga niya. Pero ang mas ikinakaban niya nang dumugo ang tenga ni Aya. Nung ginalaw po namin, nagdugo po kasi. So, na-trauma po ako. Kaya dinala ko po agad dito sa Army General Hospital. Nang ipinakonsulta si Aya kay Doc Leo Manabat, isang ear, nose, and throat o ENT specialist, nalaman na nagkaroon siya ng impacted cerumen o ang pagbara ng namuong tutuli dahilan para humina ang pandinig ni Aya. Kapag nag-impact or bumara yung tutuli sa tenga natin, mau-occlude niya yung pasok ng hangin. Unang-una, makakaramdam yung patient ng pressure. Dahil dun sa pressure, pwede siyang magkaroon ng parang kirot or pain, o kaya parang puno yung tenga, yun yung pakiramdam niya. Pero mas lalo niyang ikinagulat ang posibleng dahilan ng pagbara ng tutuli ni Aya. Ayon kasi kay Doc, posible raw itong dahil sa palagiang paggamit ng cotton swab sa paglilinis ng tenga. Ang nangyayari po, pagka araw-araw po tayo nagko-cotton buds, natutulak po natin pabalik sa loob yung earwax. Doon po naiipon siya, tumitigas at nagiging impacted na po na cerumen. Ear irrigation ang isang solusyon para maalis ang namuong tutuli. Ito yung process ng pag-introduce ng tubig na may kaunting pressure para ma-wash out natin yung naka-impact na wax. No? So, ang pressure niya usually very gentle lang, very mild, at saka yung tubig natin is dapat body temperature para hindi po mahilo yung patient. Sa iba, mayroon pong pinakamura po siguro is nasa 600. Yung iba, per ear po, sir. Yung pinakamahal kasi yatang nabalitaan ko is both ears, inabot siya ng 3,000. No? Pero yung pinakamura siguro is mga 1-2, dalawang ear po, sir. Ang tutuli ang humaharang ng mga dumi tulad ng alikabok para hindi makapasok sa loob ng ating tenga. Dahil dito, naiiwasan ang pag-build up ng bacteria at mold sa tenga. Ang component niya kasi medyo acidic po siya. Mini-maintain niya yung normal flora ng tenga natin. Ibig sabihin, kinikip out niya yung mga bad bacteria. Yung wax natin, medyo acidic siya, so hindi siya tutubuan ng mga amag tsaka ng mga bad bacteria. No? Kaya yung tendency na kapag masyado nating nasobrahan na nilinis natin yung tenga, nagkakaroon usually ng ear infections. Payo ni Doc, huwag araw-arawin ang pagtanggal ng tutuli sa ating tenga. Usually, ang paglinis, as needed lang siya madedetermine nyo, sir. Usually, once or twice a week. Sa outer ear lang po natin, sir. Pero, huwag din naman daw itong patagalin bago bumisita sa isang ENT katulad ng nangyari sa 61-year-old na si Aling Susan. Paano ba naman kasi, 6 na taon raw simula nang huli siyang magpalinis ng tenga sa isang ENT specialist. In-experience ko yun una, pag-flash ganun, parang may sumabog, okay na. Kasi the following day, pumunta na agad ako sa doktor. Ngayon parang matagal na. Dahil dito, humina raw ang kanyang pandinig at nagkaroon ng tila umuugong na tunog sa kanyang kaliwang tenga. Nakairita, pag tulog ka parang may naririnig ka ba na parang ugong? Yun lang, pero no pain talaga siya. Dito niya napagdesisyonan na sumailalim ng ear irrigation. Ma'am, i-flash na natin ha. Mainit po ba ito, ma'am? Nakakapaso? Hindi. Hindi, maligam-gam, kaya naman po. Gamit ang syringe at maligamgam na tubig na may saline, pinapasok ito sa loob ng tenga para maalis ang namuong tutuli. Pero dahil nanigas na ito sa tagal, kinailangan na itong manu-manong kunin gamit naman ang ear spoon at suction. Medyo matigas, so hindi kaagad siya sumama sa simpleng irrigation. Kailangan natin siyang galawin ng konti para ma-dislodge siya dun sa ear canal.
Matapos ang halos 3 minuto, natanggal din ni Doc ang namuong earwax sa loob ng tenga ni Aling Susan. Ngayon naririnig ko ang salita ko. Parang nandito na siya. Dinig na dinig ko. Ayon kay Doc, bata man o matanda, pwedeng sumailalim sa ear irrigation. Ang anak nga ni Clarissa na si Aya, wala raw sakit na naramdaman. Pagkatapos po ng irrigation, tinanong ko siya kasi bata naman yun, nagsasabi agad yung kung discomfort siya. Wala daw talaga, as in hindi nahilo, walang pain. Pag-uwi namin ng bahay, nung binuksan ko po yung faucet, sabi, Mami, masakit daw. Narinig daw niya yung tulo ng tubig. Sabi ko, ay ano ko anak, kasi natanggal na kasi yung napakalaking ano dyan sa tenga mo. Kaya nanibago ka lang siguro. Basta ang mahalaga, sa eksperto lamang magpakonsulta. Talagang may risk na ma-trauma nila yung eardrum or masugat yung ear canal po. Pinaka-important po sir is dapat na-examine po tayo ng ENT specialist bago tayo mag-undergo at saka dapat ang gagawa po or magpo-perform ng ear irrigation is isang ENT specialist po. Para sa tamang paglilinis naman ng ating tenga, makinig ng mabuti. Maaring gumamit ng ear spoon para makuha ang sobrang earwax sa ating tenga. Yung spoon pwede po hanggang dun sa kita lang natin. Wag po nating ipapasok yung spoon na hindi nyo na-visualize o hindi nakikita yung beyond kasi baka ma-trauma po natin or mabutas yung eardrum. So ang magiging indicator niya sir na stop na is pag hindi niya nakita, wag niya nang ipapasok. Kung gagamit naman daw ng cotton swabs, ay siguraduhin sa labas lamang ng inyong tenga ito gagamitin. Posible raw kasi nitong maitulak ang tutuli papasok sa ating eardrums. Maari din gumamit ng malinis na tela para linisin ang ating tenga. Kasi ayaw ng tenga natin ng moisture. Magiging prone po yung tenga natin sa growth ng bacteria sa infection pag nababasa. Pwede tayong gumamit ng towel pagdampi sa tenga after maligo. Mga kapuso, huwag tayong magbingi-bingihan. Tandaan sa pangangalaga ng ating mga tenga, makinig lamang sa payo ng mga eksperto para ang problema maiwasan. Ang 56 years old na si Ruel ang lalaki sa video. Mahigit 2 dekada na raw siyang construction worker. Sanay na raw sa ganitong trabaho at madalas ay mga maliliit na construction lamang sa mga bahay-bahay ang kanyang tinatrabaho. Kaya si Ruel hindi na raw nagsusuot ng safety equipment tulad ng hard hat. Ay malapit lang po kasi. Kung sa malayo, safety talaga yung ano. May mga helmet talaga sa mga malayong trabaho. Lalo na matataas, kailangan may helmet ka talaga, may safety ka sa ano. Noong araw daw na yon ay nagpapalitada siya ng isang bahay. Dahil sa maling pag-apak, si Ruel bigla na lang nalaglag habang nasa itaas ng scaffolding. Bigla lang po yun. Lilipat ako ng ano kasi ano na katapos ko ng kabilang side ng ano, mag-apak ko, biglang bumigay. Mula sa pangalawang palapag ng bahay na may taas na 9 feet, makikitang unang sumalpok ang balikat at kaliwang bahagi ng ulo ni Ruel sa semento. Nagulat din nga yung anak ko nung nalaglag ako eh. Wala pang 5 segundo ay agad na bumangon si Ruel. Laglag ako, so tayo ng bagon ka, tumayo naman kaagad ako. Ito lang talaga, siyempre masakit dahil kabukol eh. Tinapos pa rin naman daw ni Ruel ang kanyang trabaho. Pero pag uwi, nakaramdam daw siya ng panghihina. Dahil kapos sa budget ay hindi siya nakapagpakonsulta sa doktor. Kasi ang pera ay ilalaan ko sa mga ako nag-aaral. Makalipas ang halos 2 buwan mula noong aksidente, minabuti naming ilapit si Ruel kay Dr. Gerald Justo, isang neurosurgeon. Tinitingnan natin kung merong abnormal na exam. Ibig sabihin merong posible na parte ng utak na naapektuhan or yung actually pinaka-kino-consider natin sa mga ganitong patients kung meron bang parte ng utak na may dugo or meron bang parte ng utak na nalamog dahil sa pagkahulog. Huwag niyo pong alisin yung tingin niyo dito sa daliri ko. Nahirapan po ba sumunod? Nahirapan? Bakit nahirapan? Nagdodoble paningin? Nagdodoble? Saan nagdodoble?
Pag tumitingin sa kaliwa o kanan, kaliwa. Napansin ni Doc Gerold na nahihirapan si Ruel sa isa sa mga pagsusuring kanyang ginawa. Meron kasing parte ng brain, tawag doon mga cranial nerves. So yun yung nerves na nagko-control nung galaw ng mata. So sometimes pag meron siyang kaunting injury or merong ipit or nalamog dahil sa mga bagok, pwedeng magkaroon ng abnormality. Pero yung sa kanya, yung tawag doon, diplopia sa Ingles, yung pagdadalawa nung nakikita. Maaring sintomas yun na hindi nagpa-function yung isa sa mga nerves. So pwede yung magsabi sa atin na merong problema, pero hindi naman siya very specific na talagang malaking problema yung meron sa ulo ng pasyente. Titingnan natin kung in the future meron siyang, kung mas persistent pa rin yung mga symptom, or kung mawawala naman siya ng kusa. Dahil sa edad, hindi raw muna kailangang sumailalim ng CT scan ni Tatay Ruel. Meron kasing tayong tinitingnan na fit criteria for CT scans. Ang mga criteria usually yung pasyente ay merong more than 65 or equal to 65 years old. Kasi ito yung mga pasyente na talagang merong high risk for mga diseases like hemorrhage sa brain, yung mga dugo sa utak. Ayon pa kay Doc, ang mga nerves sa katawan ang pinaka-naapektuhan kapag nababagok ang ulo ng isang tao. Yung mga pinaka-common are times na nawawala yung kanilang pang-amoy kasi yung nerve na nagkokontrol ng pang-amoy ay nandoon sa bahagi ng utak na malapit sa bungo. Yung pangalawang mas common, yung tinatawag na facial nerve, yung nerve na nagkokontrol nung galaw nung yung pagngiti natin, yung muscles of facial expression yung tawag. Posible rin daw maging dahilan ng pagkamatay ang pagkabagok ng ulo. Yung mga yon, pag hindi natin naagapan, maaring ipitin niya yung utak. And pag hindi ito na-address, pwedeng maipit itong pinakatangkay ng utak. Pag nangyari po iyon, yung mismong tao pwedeng fully makomatose and pwedeng mamatay. Payo ni Doc, kapag nabagok ang isang tao, huwag agad tumayo o bumangon. Pakiramdaman muna ang sarili. Kasi kung gising ang pasyente at siya mismo ay kusang nakakagalaw, wala na tayong control sa pasyente mismo. Pero mas mainam na magtawag ng medical personnel para ma-evaluate yung pasyente. Kung nahilo o nagsuka raw matapos ang aksidente, pumunta na agad sa pinakamalapit na ospital. Ang ibig sabihin niyan ay merong nagkukos ng mataas na pressure sa loob ng utak. So kailangan na ma-evaluate ng doktor, and kung kailangan ma-CT scan yung patient para alam natin kung ano nangyari sa loob ng utak. Totoo rin ba, Doc, na bawal patulugin ang mga pasyente matapos itong mabagok? Pwede naman po silang patulugin. Pero kailangan lang na siyempre yung mga ganitong pasyente minomonitor kung nagigising sila. Kapag nagkaroon rin ng swelling o bukol sa parte ng ulo na nabagok, mainam na first aid ang paggamit ng cold compress. Nire-recommenda actually na maglagay ng cold compress para mag-lessen yung swelling sa loob ng head. Pero yung cold compress na yan, para lang yan sa scalp, sa labas lang ng bungo na mga bleeding. Para sa mga katulad daw ni Ruel na nagtatrabaho sa mataas na lugar, gumamit daw ng hard hat. Ito naman ay para sa safety kasi hindi talaga natin alam kung ano yung mga pwedeng mangyari. And ma-lessen din yung risk sa kanila pag nangyari yung pagkabagok ng ulo. Samantala, matapos ang neurological exam na ginawa kay Ruel, ayon kay Doc, normal ang resulta ng exam ni tatay at walang malalang epekto ang nangyaring pagkabagok sa kanyang ulo. Wala naman siya masyadong significant na neurological findings. Yun yung isang situation na magsasabi sa atin na hindi natin kailangan mag-alala masyado. Although may mga sitwasyon pa rin na kailangan natin siya i-monitor, no? Ang trabaho ko, kailangan mag-iingat na para mas medyo safety ang katawan. May mga pagkakataon na ang peligro ay hindi may iwasan.
Kaya importante na maging alisto sa lahat ng oras. Magsuot ng safety gear sa mga delikadong trabaho para masiguro ang ating kaligtasan o kaya ay mabawasan ang posibleng pinsala. Samantala, nakaisang oras na naman tayo mga kapuso. Siyempre ng masaya at makabulang kwentuhang pangkalusugan. Kaya thank you very much sa pagising po ninyo at para siyempre makasama po kami dito sa Pinoy MD. Hanggang sa susunod na Sabado, magkita-kita pa rin po tayo 6 to 7 in the morning. Ako po si Connie Sison, ang inyong kaagapay sa kalusugan, nagpapaalala na iisa lamang ho ang ating katawan, kaya dapat lamang natin itong pangalagaan. At ako naman po si Doc Oy, ang inyong internist at wellness expert. Tandaan, unahin ang kalusugan at lagi pong tumutok dito sa programa kung saan kayo at ang inyong kalusugan ang laging number 1. Dito pa rin sa nag-iisang tahanan ng mga doktor ng bayan, ito po ang Pinoy MD.